Bakit hindi pa natin simulan ang transaksyon? Tinignan ni Patch ang ilang illegal businessman na nasa kanyang harapan dala ang limpak-limpak na pera pambayad sa mga baril na dala niya. Ang kanyang mga kasama, dala ang mga bag ng armas na ibibenta nila sa mas malaking halaga. At alam ni Patch na hindi problema yon sa mga negosyante dahil halos ipamigay na nila ang kanilang pera. Sigurado ka ba talagang kumpleto ang armas na dala niyo? Tanong ng isang matanda. Kailan ba kami nagloko, mister? Tanong ni Patch. Naniniguro lang kami dahil baka mapunta sa wala ang pera na ibibigay namin sa'yo. Nakangising sabi ng matanda. Huminga ng malalim si Patch at agad sumenya sa kanyang kaibigan na si Stella na nakangiting binuksan ang bag. Bumungad sa kanila ang ilang piraso ng baril at ilang baril na mahaba sa isang kahon. Hinawakan niyo ni Patch at agad tinutok sa matanda na napaatras sa gulat. Maganda ang kalidad nito, kaya sigurado ako na hindi ka magsisisi sa perang ibibigay mo sa amin. Ito ang mga baril na kami mismo ang gumawa at kami ang nag-assemble ng lahat ng ito kaya naman hindi ka magsisisi. Sige! Tumango ang matanda. Amin na ang baril, ibibigay namin ang pera. Hindi. Sa amin ang pera, tsaka ako ibibigay ang mga baril. Sagot ni Patch dahil nagduda siya. Ngumisi ang matanda. Sige, kung yan ang gusto mo. Tinignan ng mabuti ni Patch ang pera at akmang aabutin niya nang bigla na lang sunod-sunod ang pagpapaputok sa barko. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na kinuha ang baril mula sa kanyang pantalon. Tsaka siya nagpuputok sa mga tao ng matandang kalbo na tumawa ng malakas. Nagtagis ang panga niya at mabilis na tinignan ng mga armas na dala ng mga tao nito. Set up! Sigaw ni Drake. Habulin niyo yung matanda! Saad ni Patch at kinasa ang baril. Nasa ibaba ng jet ski at nasa kabilang bahagi ng barko ang ibang speedboat. Imporma ni Aldrin. Tumango si Patch. Ako nang bahala sa matanda. Basta hindi siya makakatakas sa isla na to. Tarantado siya. Ako pa niloko niya. Nagpaputok si Patch sa kanang bahagi ng barko at mabilis na tumakbo para lang maabutan ng matanda. Tinignan niya ang dagat at agad nakita ang jet ski kaya napangiti siya at swabing tumalon at sumakto ang pang-upo niya sa upuan. Dala ang kanyang baril. Mabilis niyang pinatakbo habang nagpapaputok ito. Nandiyan na ang babae! Sigaw ng matanda. Patayin niyo! Sigaw ng kanang kamay nito. Mabilis na minaneho ni Patch ang kanyang jet ski at agad tinamaan sa ulo ang dalawang bantay ng barko. Mas mabilis niyang pinatakbo ito hanggang sa maabutan niya ito dahilan para manlaki ang mata ng matanda. Tumalon si Patch at agad hinampas ng baril ang ulo nito. At gamit ang isang kamay niya na may isang baril, napatumba niya ang dalawa pang bantay. Alam mo kung anong ayaw ko sa lahat, ha? Ang tinatakasan ako sa isang transaksyon. Pero dahil nagawa mo na, pasensya na pero hindi ako aalis dito sa isla na hindi nakukuha ang ulo mo. Anong gagawin mo? Sigaw ng matanda. Lumaban pa ito sa kanya, dahilan para gumanti si Patch at napatumba niya ito. Sinagad niya ang ulo ng matanda sa dulo ng bangka, dahilan para ang tubig ay mapunta sa ulo nito. Magbabayad ako! Magbabayad ako! Sigaw ng matanda at tinaas pa nito ang dalawang kamay bilang pagmamakaawa. Ngumiti si Patch at sinakal ito. Hindi ko na tinatanggap ang pera mo. Hinagis ng babae ang matanda at bumuntong hininga. Tinignan niya ang mga kasama na ngayon ay nakasunod sa kanya. Bumaba siya ng bangka at agad hinagis ang baril kay Aldrin. Tsaka nagpatuloy sa paglalakad. Sumandal siya sa likod ng kotse at bumuntong hininga. Dahil sa transaksyon na naging palyado na naman. Oh, ba't malungkot ka? Tanong ni Stella. Wala naman.
Nababad trip ako sa nangyari. Saad niya at sinuklay ang mahabang buhok. Natawa naman ang kaibigan niya. Hayaan mo na at may susunod pa naman. Tsaka hindi naman siguro magagalit ang ama mo dahil may mga ganong tao talaga. Sana nga. Tumayo ng maayos si Patch at tinapik ang balikat ng kaibigan. Mauna na ako at baka kung ano na naman ang ginagawa ng mga bata. Baka kinakausap na naman yung mga negosyante. Natatawang saad ni Stella. So sir, can I visit the condominium building? Napakurap si Arik na makita ang isang batang lalaki na hawak ang isang itim na pusa habang nakatingin sa kanya. Seryoso ang mga mata nito na nakatingin sa kanya at kung makipag-usap ay parang kasing edad lang niya. Sorry? Tanong ni Arik. Hinaplos naman ni Pablo ang ulo ng pusa. Gusto kong bilhin ng unit na gusto ko. Akin ang bank account mo, ibibigay ko yung pera. Oh, wait. Napalunok si Arik at natawa. Nasaan ba mga magulang mo? Paano mo nalaman ang bahay ko? Kailangan po ba may rason, sir? Gusto ko lang bumili ng unit para sana dito sa pusa ko. Is it too much? Ngumiti siya. Bigla na lang pumasok ito sa kanyang bahay. At para bang kilalang kilala siya nito. Hindi naman makatanggi si Arik dahil kahit paano maayos tong kausap. Hindi nga lang niya alam kung saan to nanggaling at kung sino ba ang magulang nito. Okay. May prefer ka bang design ng unit? Wala naman. Gusto ko lang maging komportable ang pusa ko, sir. Formal na saad ni Pablo. Napatango ang lalaki. Tatawagan ko ang number mo kapag tapos ko na asikasuhin ang papel. In any case, can I have your mother's name? Tinignan ni Pablo ang lalaki at bumuntong hininga. I don't have a mother, sir. She is busy catching criminals. Napakurap naman si Arik. Naalala niya na ganito makipag-usap ang babaeng nakilala niya noon. Kaya napailing siya sa kawalan. Okay, nice meeting you, sir. Formal na sabi ni Arik. Ngumiti si Pablo at agad nakipagkamay. Masaya ako nakilala ka. Tinignan nito ang ama at agad kinuha ang pusa bago umalis sa bahay ni Arik. I saw daddy. Natigil sa pagkain si Patch nang marinig ang kanyang anak na si Pablo, na ngayon tinitignan ang reaksyon niya. Maging ang dalawang anak niya ay kalmadong nakatingin sa pangalawa niyang anak na ngayon, pinaglalaroan ng pasta gamit ang tinidor. Talaga? Nakita mo? Tanong ni Edrix. Yep. Alam ko, nakita na rin yun ni Ate Patricia. Saan mo siya nakita? Sinabi ko po na bibili ako ng condo unit para sa pusa ko. Nagkibit balikat ang binatilyo. Napakurap naman si Patch at di makapaniwala na napatingin sa kanyang anak. Alam niyang matalino ang mga ito at alam niya ring wala siyang lihim na maitatago sa mga ito dahil kung meron man, madali lang nilang malalaman yun. Ngayon, hindi na nakakagulat na magkita si Arik at ang kanyang mga anak. I want to see Dad. Masiglang saad ni Edrix. Busy si Daddy ngayon eh. Marami siyang client. At kung tatanungin mo ako kung ano itsura niya, gwapo siya. Ngumiti si Pablo at sumubo ng pagkain. He's a businessman, Ed. Makikita mo rin siya kalaunan. Nakangiting sabi ni Patricia. Nagpakilala kayo sa kanya? Kabadong tanong ni Patch. Umiling ang dalawa niyang anak dahilan para makahinga siya ng maluwag. Ilang taon na ang nakalipas. Alam niya na galit si Arik sa kanya dahil sa nangyari sa kanila noon na may kinalaman sa tunay niyang trabaho. In short, mas pinili ni Patch ang trabaho kesa makasama si Arik. Ngayon, habang buhay niyang sinisisi ang sarili dahil alam niyang malaki ang pagtatampo sa kanya nito, ngunit para sa kanya tama lang ang kanyang ginawa. Hindi ko po sinabi sa kanya ang pangalan ko o ang pagkakakilanlan mo, Mommy. Ang tanging sinabi ko lang po, abala ka sa paghuli ng mga kriminal. Formal na saad ni Pablo. Napangiwi si Patch.
Di mo naman kailangan sabihin sa kanya yung bagay na yan, anak. Hindi ko rin po kasi alam ang sasabihin, Mommy. Gusto ko po magpakilala, ngunit mas naisip ko po yung mararamdaman mo. Isa pa po, bakit po kailangan namin magtago sa kanya? Is it required because we're the assassin's triplets? Nagtatakang tanong ni Edrix. Dahil hindi kami maayos ng daddy niyo. Nang maghiwalay kami, I chose this over him. Ngayon malaki na ang galit niya sa akin. Sigurado ako doon. Malungkot na ngumiti si Patch. Gustuhin man niya magkabalikan sila ulit at kunin ang loob ng lalaki, pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang hindi siya nito papayagan. Dahil saksi ang lahat ng tao sa paligid kung paano niya ito sundan at suyuin sa araw-araw na pagkikita nila ni Arik. Pinaintindi niya sa kanyang mga anak ang sitwasyon at nagpapasalamat siya na naiintindihan ng mga ito. Na matapos silang kumain, umalis din kaagad siya upang puntahan ng isang restaurant para kumustahin si Stella. Arik? Gulat na napatingin ng babae sa kung sino mang nabangga niya ng sobrang pagmamadali. Patch. Nag-iba ang reaksyon sa mukha ng lalaki. Napakurap naman si Patch. Anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na. Nauna ako mag-park ng sasakyan. Don't be nice to me, Patch. Di bagay sa'yo. Ngumiwi ang lalaki. Napabuntong hiningi si Patch. Kumusta ka na? Nagtaas ng kilay si Ari. Buhay pa. Nakakahinga pa na maayos, Patch. Happy? Pwede ba tigilan mo yung pagiging sarcastic mo? Inis na tanong ni Patch. Ngumiti ang lalaki at natawa. Wow, who's talking? Huminga ng malalim si Patch. Dahil kahit ganito ang pakikitungo sa kanya ni Arik, hindi niya pa rin magawang magalit. Hindi niya kaya magtampo dahil mas lamang sa kanya ang pagmamahal at ang pag-iingat kay Arik. Ngunit sa nakikita at nararamdaman niya, habang nakatingin sa mga mata nito, pakiramdam niya, wala na talagang pag-asa para sa pangalawang pag-ibig. Mauna na ako. Oh, ba't ka mauna? Nag-uusap pa tayo, di ba? Wala ka sa mood makipag-usap, okay lang. Pero wag mo akong papaandar na ugali mo. Dahil hindi ka uubra. Dapat ba ako matakot? Hindi ba gusto mo akong balikan? Ako ba mag-a-adjust? Nakangising tanong nito. At talagang gusto mong suyuin kita. Lumapit si Patch at mas lalo siyang nainis nang makitang gusto ata nito ang ginagawa niya. Huminto siya at ngumisi ng malaki. Manigas ka. Madali akong kausap. Ngumiti rin pabalik si Arik at inayos ang damit ng babae. Dahil nakikita niya ang tuktok ng dibdib nito. Magpalit ka ng damit. Kung ayaw mo nga ako, maghubad niyan sa'yo. Bastos! Nanlaki ang mga mata ni Patch. Diretso ang lakad niya sa loob. Dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso at namumula rin ang magkabilang pisngi niya. Tinignan niya ang lalaki na kalmadong nakaupo at umuorder na ng pagkain na akala mo walang ginawa sa kanya. Napailing siya at dumiretso kay Stella na nasa loob ng opisina nito. Oh, ba't humahangos ka dyan? Tanong ni Stella. Nakakainis kasi si Arik. Ako na nga lumalapit sa kanya, tapos siya ito mapili. Napatawa naman ang kaibigan. Paano? Pinili mo ba naman ang pagiging barumbado kesa sa normal na buhay kasama siya? Baka siguro nagtatampo. Tampo niya mukha niya. Inis na saad ni Patch. Hayaan mo na, ikaw naman ang gusto niyan. Ilang beses na kayo nagkikita pero ganyan pa rin ang eksena niyong dalawa. Nagpapakipot lang yan. Ba't nga pala nandito ka? Tinignan niya si Stella. May transaksyon tayo bukas sa isang pribadong warehouse. Tawagan mo sila Aldrin. Oh, okay boss. Ngumiti sa kanya si Stella at agad tinawagan ng mga kasama. Tsaka niya lang iintindihin si Ari kapag tapos na niya ang mahabang listahan ng transaksyon. Bumaba si Patch kasama ang kanyang anak na si Pablo sa kotse. Bumaba rin sa kabilang kotse ang ilan pa nilang kasama na ngayon, dala ang mga kahon-kahon na armas na galing pa sa kanilang shipping lines. Tinignan niya ang dala ng mga tao
At kumpara sa transaksyon sa barko, mas marami sila ngayon. Mr. Hawk, ngumiti si Patch at sumaludo. Oh, my favorite. Nadala ba lahat na armas? Malaki ang ngiti ng matanda. Kompleto at nakabalot sa maayos na lalagyan. Sagot ng babae. Sa buong listahan ng kanilang transaksyon, ay gamit ng mga ito ang iba't ibang uri ng hayop upang takpan ang tunay nilang pangalan. Hindi alam ni Patch sa mga ito kung anong trip nila sa buhay. Ngunit dahil sumusunod lang siya sa kanyang ama, hindi niya na pinakialaman pa. Nasa harap mo lahat ng klase ng baril. Maging ang bala ng mga yan. Mapagkakatiwalaan ka naman kaya wala tayo magiging problema. Saad ni Patch. Kilalang kilala ako ng ama mo. Kaya alam ko na hindi mo ako bibiguin bilang anak niya. Nakangising sagot ng matanda. Sumenya si Patch na iswap ang mga kahon sa pera matapos tinignan ni Aldrin ng limpak-limpak na salapi. Agad silang nagkatinginan bago sila tumango sa isa't isa. Natapos ang kanilang transaksyon at handa nang sumakay sa kotse nang marinig nila ang sirena ng mga pulis. May mga pulis! Sigaw ni Stella. Mr. Hawk, umalis na kayo! Saad ni Patch at agad naglabas ng baril. Bantayan niyo bawat lagusan. Hindi pwedeng mahuli tayo ng mga pulis. Agad na hinawakan ni Patch ang kamay ng anak at mabilis silang tumakbo kasama ang mga kasamahan nila. Kung sino man ang nagsumbong, hindi niya alam. At sigurado siya na hindi isa sa kanila ang may gawa nun. Sumakay sila ng kotse at agad pinaandar ni Patch ang sasakyan habang kasama ang anak, ngunit bago sila makaalis, nilingon ng babae ang kotse kung saan pasakay ang kanang kamay ng kanyang ama. May nagsumbong po? Tanong ni Pablo at kinasa ang baril. Hindi ko alam. At kung sino man sa atin, hindi yun magagawa. Kailangan ko pang tignan ang grupo ni Hawk. Dahil mukhang sa kanila yun galing. Hindi po ba nakasaad sa kontrata na walang espiya dahil kung meron papatayin sila? Tanong ni Pablo. Saglit na natigilan si Patch bago nagpatuloy sa pagmamaneho upang lumayo. Hindi ko alam, anak. Ang tanging nakakaalam nun ay ang lolo mo. Isa pa, huwag mo nang alalahanin ang tungkol doon dahil masyado ka pang bata. Huminto sila sa restaurant ni Stella dahil doon ang ligtas na lugar at sakto naman na maraming tao. Pumasok sila sa loob ngunit natigilan si Patch nang makita kung sino ang nakaupo sa gilid at walang iba kundi si Ari. Tinignan niya ang kanyang anak na ngayon kalmadong naglalakad papunta sa opisina ni Stella. O Patch, natigilan ang lalaki. Wala ako sa mood makipag-usap. Talaga? Ngumiti si Arik at sumandal. Alam mo bang nandito ako kaya ka pumunta? Inis na nilingon ni Patch ang lalaki. Hindi. At wala akong pakialam kung nandito ka man o wala. Give me peace, Arik. Napatawa ang lalaki. Umorder ka na ng pagkain. Sabayan mo na ako. Tinignan niya ang lalaki at napaisip na kasama nga pala niya ang kanyang anak. Hindi niya pinansin si Arik nang makita sina Stella, Drake at Aldrin. Nang tignan niya si Arik, nagtatagis ang panga nito at matalimang tingin sa kanya. Lalo na nang akbayan siya ni Drake habang may kausap sa telepono. Nagtaas ng kilay si Patch at umirap bago siya sumama sa mga ito papunta sa opisina ng kaibigan. Mukhang may espiya sa atin, Patch. Saad ni Aldrin. Paano mo naman nasabi? Pakaramdam ko lang. Wala masyado nakakaalam ng transaksyon natin kundi tayo-tayo lang. Ngayon ko lang din nalaman na nawawala ang listahan dahil pinacheck ko sa sekretarya ng ama mo. Nagkakagulo ngayon sa mansyon. Imposible ang sinasabi mo. Lahat ng tao natin takot sa atin. At kung gagawin nila ang bagay na yan, alam nilang may parusa. Singit ni Drake. Pakiramdam pa lang naman at di pa sigurado. Pero nawawala ang kopya ng listahan ng transaksyon at address ng mga ito. Paano yun? Tanong ni Stella. Tulala lang si Patch dahil iniisip niya si Arik na nasa labas.
Napakurap siya ng pitikin ni Stella ang kanyang noo. Nasaan na nga tayo? Baka na kay Arik ang pinag-uusapan natin, dear. Nakangising sabi ni Stella. Bakit? Nandito? Yes. And he saw you putting your arms on my mom's shoulder, Tito Drake. Napailing si Pablo na nakahiga sa sofa. Naku, lagot. Natatawang saad ni Aldrin. Nagtawanan silang lahat maliban kay Patch na agad lumabas at nakitang kumakain mag-isa si Ari. At na makita siya tumayo ito at nagmamadaling lumabas. Agad niya itong hinabol at napaatras siya ng huminto ito at tinignan siya. Bagong lalaki mo? Tanong nito. Kaibigan ko si Drake. Kaibigan mo lang talaga? Nanliliit ang mga mata nito at dumiretso ng tayo. Huminga ng malalim si Patch. Bakit nagagalit ka? Hindi ako galit, Patch. Alam mo rin kung paano ako magalit. Ngayon kung wala kang sasabihin, may trabaho pa ako. Arik, ano? Tanong nito at binuksan ang pinto ng sasakyan. Tinignan niya ito at dahan-dahan na pailing bago umatras. Huminga siya ng malalim at pinanood ang pag-alis nito. Tsaka siya unti-unting napapikit dahil hindi niya naman nasabi ang katagang gustong-gusto niyang sabihin kay Arik. Bagsak ang balikat niya, ngunit alam niyang mas makabubuti ito. Alam niya na may tamang pagkakataon para humingi ng tawad dito. What are you doing here? Nagangat ang tingin si Patch na makitang lumabas na si Arik sa kumpanya nito. Tumayo siya ng tuwid at agad pinagmasdan ng lalaki dala ang bag nito. Tapos ka na sa trabaho? Tanong ni Patch. Yes. Ano ginagawa mo dito? Sakay. Utos ni Patch. Bakit naman ako sasakay dyan sa kotse mo? Nakangiwing tanong nito. Huminga ng malalim si Patch at agad binuksan ang pinto ng kotse. Tinignan niya ang lalaki na nakatingin sa kanya at agad naglakad papunta sa kotse. Nakangising sinarado ni Patch ang pinto bago umikot at sumakay. Are you kidnapping me? Sana dati ko pa ginawa. Sagot ni Patch. Nakarating sila sa isang bundok kung saan makikita ang city lights. Dahil dito sila na nag-uusap at madalas magkita. Bumaba ng kotse si Patch at napangiti dahil hindi pa rin nagbabago ang puno na nakalagay doon. Hindi pa rin nagbabago ang tindig ng bundok kahit ilang taon ang nakalipas. Huminga siya ng malalim nang makita ang mga ilaw na nagmumula sa mga establishmento at gusali na nagdadala ng kakaibang ganda. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Arik na sumandal sa kotse. Gusto ko magpahinga. Sandaling natigilan si Arik, ngunit agad ding nakabawi. Kung gusto mo magpahinga, ba't di sa bahay mo? Ang dami mong sinasabi. Gusto ko sabi magpahinga eh. Hindi mo naiintindihan? Nilingon niya si Arik. Ang alin? Gusto ko magpahinga kasama ka. Napasinghap si Arik at agad na palunok dahil hindi nito inaasahan ang sinabi ni Patch na ngayon. Nakatingin sa mga ilaw sa ibaba. Tumikim si Arik at tumabi sa babae na ngayon tahimik nakatingin sa city lights. May problema ka ba? Hindi maiwasan na magtanong ni Arik. Talaga bang malaki ang galit mo sa akin? Imbis na sagutin ang tanong nito, nagtanong din si Patch pabalik. Natahimik ang lalaki, kaya napalingon si Patch sa kanya. Talaga bang sobra-sobra ang galit na nararamdaman mo? Hindi natin kailangan. Gusto ko malaman, Ari. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ayaw mo na ba talaga? Aaminin ko. Galit pa rin ako, Patch. Ayaw na kita makita. Ayaw ko na mapalapit sa'yo sa kahit anong paraan. Oo, galit pa rin ako. Galit na galit ako na binaliwala mo yung pagmamahal ko para sa karir na gusto mo. Nanikip ang dibdib ni Patch kaya huminga siya ng malalim at agad tumango. Galit na galit ako sa ginawa mo, Patch. Pero hindi ko kaya magtanim ng sama ng loob sa'yo dahil minahal kita.
Ikaw ang dahilan ba't ako naging masaya. Pero hindi ko naman akalain na ikaw rin ang magiging dahilan. Bakit ayaw ko na magmahal? I'm sorry. You don't have to. I'm just waiting for you to say the word that I want to hear. Tinignan ni Arik ang babae na nakatingin ngayon sa unahan. Hindi ko sinasadya, Arik. Nahihirapan din akong pumili. Dahil kung pipiliin kita, hindi din magiging maganda ang buhay nating dalawa. Kung pipiliin ko ang gusto kong trabaho, na ilalayo kita sa pahamakan, na okay lang na magalit ka. Ipagtabuyan mo ko, sigawan mo ko, ipagtulakan mo ko, basta ang mahalaga ligtas ka at masaya. Natahimik si Arik at nangilid ang luha sa mga mata nito. Totoong mahina pa rin siya. Apektado pagdating kay Patch. Mahal na mahal niya ang babae dahil ito lang ang nagbigay ng kasiyahan sa kanya. Pero baka nga, pasensya ka na, dinala pa kita dito. Gusto ko lang subukan ulit kung mapapatawad mo ko. You're pursuing me? Tanong ni Arik. Naalala ng lalaki ang isang batang nakausap niya. Para ka lang pala yung batang nakausap ko eh. Natigilan si Patch dahil kilala niya ang tinutukoy nito at gusto niyang matawa dahil alam niyang gagawin din ng kanyang mga anak ang lahat upang makilala ang ama. Lagi silang pumupunta sa bahay ko. Minsan sabay pa. Para lang pag-usapan ng bibili nilang kondo, resort at iba pa. Sometimes, I think of them as you. Ganun mo kasi ako kausapin. Diretso at formal. Nakangising saad ni Arik. Tinanong ko kung nasa na magulang ang sabi sa akin naghahanap daw ng kriminal. Hindi maiwasang matawa ni Patch, dahilan para sabay silang tumawa. Kahit papaano, nawala ang bigat sa kanyang dibdib at napalitan ng ngiti. Baka bukas, nandun ulit ang mga yon. Mag-aanda ako ng pagkain. Napapailing na saad ni Arik. Grabe pala yung mga batang yan. Halatang may pinagmanahan. Hinatid din ni Patch ang lalaki na matapos silang mag-usap. Nagkatingin na silang dalawa at agad napasinghap ang babae ng halika ni Arik ang kanyang pisngi. Sa lambot nun para siyang mahihimatay sa ginawa ni Arik. Bumiti ito at agad bumaba ng kotse at diretso ang pasok sa gate ng mansyon na wala man lang sinasabi. What the heck? Napatawa si Patch at napailing na lang. Kinuha niya ang cellphone at nakitang tumatawag si Edrix. Yes. Kamusta pa ang halik ni Daddy sa pisngi? Nang aasar na tanong nito. Nagtaas ng kilay ang babae. May kamera ang kotse ko? Sorry, Mommy. Nasabi sa akin ni Kuya Pablo na pupuntahan mo siya. Gusto ko lang malaman kung ano itsura niya. Buburahin ko na lang po sa isip ko yung kiss na ginawa niya. Napatawa si Patch. Pakipot lang ang daddy mo. Bibigay din sa akin yun. Nagmaneho siya at agad naisip ang susunod na gawin. Iniisip niya kung ipapakilala niya ang mga bata o baka naman. Mas mabuting lumantad na lang ang katotohanan sa harap mismo ni Arik. Katatapos lang ng transaksyon ni Patch at agad niyang pinuntahan si Arik upang makipag-usap ulit at suyuin ang lalaki. Ngunit nang buksan niya ang opisina nito, natigilan siya na makitang nakahandusay ang lalaki sa lapag. Arik! Malakas na sigaw ni Patch. Tumingin siya sa labas. Tumawag kayo ng ambulansya. Ano po nangyari, ma'am? Nataranta ang sekretarya nito. Sir! Tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo! Niyakap niya si Arik at agad tinignan ang itsura nito. Pakiramdam ni Patch umakyat ang galit sa kanyang ulo. Nakita niya ang ilang pasa at gasgas sa mukha nito at ang saksak sa tiyan nito at kitang-kita dahil puti ang damit. Arik, open your eyes please. Please hindi pwede okay. Mag-usap pa tayo. Ma'am, nandiyan na po sila. Napasinghap siya at pinanood ang medic na bumubuhat kay Arik. Huminga siya ng malalim at tinignan ang gamit ng lalaki. Makalat yun at talagang walang nakapansin na may nangyayaring masama sa loob. Ang mga ballpen nakakalat sa sahig, maging ang mga papel at ilang dokumento na parang sinadyang ihagis kung
Saan-saan ang kung sino. Hello, Aldrin. Malamig na tawag ni Patch. Patch, gusto kong pumunta ka dito sa opisina ni Arik. Alamin mo ang nangyari. Alamin mo kung sino nasa likod nito at saka sabihin mo sa akin ngayon. Ngayon ko kailangan. Okay. Pinagmasdan ni Patch ang natutulog na si Arik at nagpapasalamat siya dahil hindi naging malalim ang sugat nito. Agad ding inasikaso ng mga doktor si Arik, kaya naman naging mabilis ang paglipat nito sa bagong kwarto. Patch. Mahinang tawag ni Arik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Arik? Arik. Hindi niya alam kung saan to hahawakan. Anong kailangan mo? Tubig? Pagkain? Dahan-dahan na umiling si Arik at nagsalita. Nasaan ako? Ospital. Ano ba nangyari? Nag-alala ako sa'yo. Nakita na lang kita nakahandusay sa sahig at punong-puno ka ng dugo. Huminga ng malalim ang lalaki at agad inalala ang nangyari. Agad niya yung sinabi kay Patch na tahimik na nakikinig dahil maging ito takot sa nangyari. At nang matapos niyang sabihin ng lahat, nakita ni Arik ang pagbabago sa reaksyon ni Patch dahilan para mapalunok siya. Patch. Tawag ng lalaki. Napakurap si Patch at bumuntong hininga. Aalamin ko ang nangyari sa'yo. Kaya sa ngayon kailangan mo magpahinga. I'm sorry, Patch. Para saan? Sa lahat ng pagtataboy ko sa'yo. Sa lahat ng masasakit na salitang nasabi ko. I was mad and immature that time. Nawala na akong pakialam sa mga sinasabi mo dahil mas nangibabaw yung galit sa puso ko. Doon ko lang napagtanto na nakakasakit na pala ako. Umiling si Patch at hinawakan ang kamay ng lalaki. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Ako dapat ang nagsasabi ng lahat ng yan, Arik. Iniwan at sinukuan kita para lang piliin ang delikadong buhay kasama ang ama ko. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na kita mahal. Sobra kitang mahal, Arik. Sobra-sobrang pagmamahal ko sa'yo. Yan lang naman ang hinihintay kong sabihin mo, Patch. Ang alin? Ang mahal kita? Nahihiyang tumango si Arik. Yun lang naman talaga ang gusto ko marinig mula sa'yo. Ang tagal kong hinintay. Mahal kita. Sobra. Mahal na mahal kita, Arik. Ginawa ko lang ang bagay na yun para protektahan ka. Para lang ilayo ko sa mundo ko at ilayo ko sa bagay na ikapapahamak mo. Nagkatinginan silang dalawa. At marahang lumapit si Patch para yakapin ang lalaki. Napapikit siya ng haplusin ni Arik ang likod niya. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil ramdam niya ang pagmamahal nito. Na lumipas man na maraming taon, alam ni Patch kung kanino at sino ang nagmamay-ari sa kanya. I want to start again with you. For years, I've been longing for you. For your love, your kisses and hugs. All of you. Kaya nga hindi kita tinitigilan eh. Dahil gusto ko ako pa rin ang babae sa buhay mo. Ang laman ng puso mo. Ang nakatatak sa buong katawan mo. Gusto ko ako lang. Hinawakan niya ang dibdib ng lalaki at pinagmasdan ang mata nito. Ngumisi si Arik at humalik sa labi ni Patch. Nakaramdam siya ng kakaibang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Nang tugunin niya ang halik ng lalaki. Para silang sabik na sabik sa isa't isa. Parang uhaw na uhaw sa halik ng bawat isa. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tigilan ng pumasok si Stella. Kasama ang dalawa pa. Sabi ko naman sa'yo wrong timing tayo. Napakamot si Drake sa ulo. Ano bang kailangan niyo? Tanong ni Patch at pinunasan ng stain ng lipstick sa labi ni Arik na napaayos na upo. Ihiramin ka lang namin, Patch. May kailangan ka lang malaman. Susunod ako. Sagot niya. Nagpaalam agad si Patch at mabilis na lumabas. Huminga siya ng malalim at tinignan ng mga kaibigan na seryoso ang muka. Isa sa mga espiya sa ating organisasyon na gumawa niyan. Nang tignan namin ang organisasyon kanina at ang opisina, nawala ang mga mahalagang gamit katulad ng mga transaksyon natin. Ngayon, nagkagulo sa mansyon.
at isa lang ang pinaghihinalaan ng lahat. Walang iba kundi ang kanang kamay ng iyong ama. Ngayon nawawala siya. Paliwanag ni Stella. Kung ganon, tama ang hula natin na may espiya talaga. Tumango si Aldrin. Nakita rin sa CCTV sa kumpanya ni Arik ang mga taong to. Kalaban natin yun sa organisasyon. Ngayon, hindi natin alam kung anong gagawin niya at kung anong pwede niya pang magawa. Tinignan ng babae ang mga kaibigan at agad na bahala para sa kanyang mga anak. Lalong-lalo nakasama niya si Arik. Alamin niyo lahat-lahat. Kailangan ko ang lalaking yun ng buhay. Habang abala sila sa pag-iimbestiga, naisip ni Patch na kailangan nga niya ng matalinong plano para sa kanilang lahat. Na walang tao ang makakaalam kung buhay pa ba sila o hindi dahil sa plano nila. Pumasok siya sa isa sa mga condo building ni Arik. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Patricia na kausap ang lalaki. I also want to buy the house near Boracay, sir. Nakangiting sabi ng batang si Patricia. Are you sure, miss? Tanong ni Arik habang hawak ang papel. Tumango ito. Magugustuhan po yan ng lolo ko at pwede ko ring maging bahay bakasyonan kung sakali man po makompleto kami. Napakurap naman si Patch at nakita ang isa pa niyang anak nakapapasok lang ng lobby at ang bunso niyang si Edrix na nakasunod sa kuya nito, nakasuot ng formal na damit. Habang nakatingin siya sa kanyang mga anak, naisip niya kung gaano ka-excited ang mga ito na makita ang kanilang ama. Huminga siya ng malalim at agad naglakad at tinapik si Patricia na nanlalaki ang mga mata. Mommy? Bulong ng dalagita. Patch, anong ginagawa mo dito? Matamis na ngumiti ang babae. Gusto ko lang malaman kung anong pinagkakaabalahan ng mga anak ko. Mommy! Nanlaki ang mga mata ni Edrix at Pablo na may dalang pusa. Napakurap naman si Ari at napatingin sa tatlong bata na ngayon nakatingin sa kanya at si Patch na may matamis na ngiti. Ngayon niya lang napansin ang pagkakahawig ng mga ito sa babae. Ngunit ang panganay na si Patricia ay hawig niya. Anak mo? Huminga ng malalim si Patch at tumango. Anak ko, Arik. Who's the father? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito at nagtagis ang panga. Ngumiti pa si Patch sa paraang nangaasar. Secret. Patch. Natawa ang babae at agad hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak na nakatingin sa kanilang ama. Tinignan niya si Arik na ngayon hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanilang apat. There are kids, Arik. Patricia, Pablo, at Edrix. Yan ang pangalan nila. At sila din ang mga batang malakas ng loob na bumili ng lupain sa'yo dahil ang totoo gusto kanila makita. Ano? May anak tayo? Hindi ko sinabi. Parte yun na napag-usapan namin ng ama ko. Pero ngayon na may katandaan na rin, 15 years old, sa tingin ko pwede na. Bakit yun mo lang sinabi? Patch, mga anak ko sila. Isa yan sa mga tinago ko ng ilang taon. Porsigido sila makilala kaya hinayaan ko na. Tinignan ni Patch ang anak at ngumiti. Come here. Malambing na sabi ni Ari. Ibinuka ang braso para sa mga anak upang yakapin ang mga ito. Daddy? Bulong ni Patricia at nangilid ang luha sa mata nito. Pinanood ni Patch ang kanyang mga anak na yakapin ang kanilang ama. Dalagita at binatilo na ang mga ito. Ngunit para pa rin mga bata na inagawan ng candy kumakaiyak. Nagtawanan pa sila kaya hindi maiwasang mapangiti si Patch. Dahil nakahinga na siya ng maluwag at gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Sinadya po talaga namin na maging misteryoso sa inyo para po makita ka namin. Sabi ni Pablo. At para na rin po mas makilala ka. Sabi ni Patricia. Napatawa si Ari at pinunasan ng luha sa mga mata niya. Hindi ako makapaniwala na ang mga kliyente ko mga anak ko. Tumawa si Patricia at niyakap si Ari. Hindi niyo po alam kung gaano kami ka-excited kapag kausap ka po namin, Daddy. Masaya po kaming makilala ka. Sa mga sumunod na oras, naging abala sila at dinaig pa ang family reunion
dahil kumain sila sa isang fine dining restaurant. Nagtawanan pa silang lahat habang nagkukwentuhan. At si Arik hindi maalis ang ngiti sa labi. Thank you po, Daddy. Ang dami po nito. Nakangiting sabi ni Patricia na makababa sila ng kotse. Ang saya po na araw na to. Kahit po paano nakapag-bonding po tayo ng kumpleto. Saad ni Pablo. Napangiti na rin si Arik at tumango. Sa ilang taon na nawala ako sa tabi niyo, gusto kong bumawi sa inyong tatlo. Grabe ang laki niyo na. Natutuwa ako dahil marunong na kayo sa negosyo. Tinuruan po kami ni Mommy. Yun din po ang kukunin namin sa koleyo. Saad ni Edrix. Mabuti kung ganun. Balang araw kayo ang magmamanage ng kumpanya. Nakangiting sabi ni Arik sa anak. Nagpaalam na sila agad sa isa't isa. Ngunit naiwan si Patch, dahilan para magharap silang dalawa. Nagkatinginan silang dalawa at hinawakan ni Arik ang kanyang kamay. Salamat, dahil sinabi mo sa akin. Long overdue na nga eh, pero deserve mo pa rin namang malaman. At ang tanging naging kamalian ko lang, hindi ko agad sinabi sa'yo. Pero wala naman na ako magagawa. Nandito na sila at nakilala mo na. Napatango naman si Ari. Pero kung maaari ba, pwede silang pumunta sa bahay. Gusto ko sila ipakilala kila Mommy. Pwedeng-pwede. Nagyakapan silang dalawa at napabuntong hininga. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang susunod niyang hakbang. Magkita na lang tayo bukas. Sabi ni Patch. Where's my kiss? Tanong ni Ari katagtaas ng kilay. Parang tanga to. Alis na nga. Natawa si Ari at hinapit palapit sa kanya ang bewang ni Patch. Hinalikan niya ang labi ni Patch at ngumiti. Napalunok ang babae at tumugon din ang halik kay Ari. Nang makilala ng mga bata ang magulang ni Ari, hindi akalain ni Patch na matatanggap pa rin siya ng mga ito. Hindi niya akalain na kilala pa rin siya ng mga magulang nito. Masaya silang kumain sa mansyon, ngunit kailangan niyang umalis agad nang sa ganun na pag-usapan nila ang plano. Ari, may pupuntahan lang ako saglit. Pwede bang dito muna ang mga bata? Tanong niya. Saan ka namang pupunta? May kailangan lang ako asikasuhin. At may kinalaman din dito sa mga taong nagtangkas sa buhay mo. Magpapadala ako ng mga tao ko dito para bantayan ng mga bata. Bumuntong hininga si Ari. Hindi ba magiging delikado ang gagawin mo? Ayaw mo bang manatilin muna dito? Hindi na. Importante ang bagay na to. Babalik din ako pagkatapos. Umalis agad ang babae at mabilis sumakay sa motor. Pumunta agad siya sa mansyon upang salubungin ang ama. Nang makarating doon, agad niyang kinausap ang mga kaibigan para sa plano nila. May lead na kami ngayon kung saan ang kanang kamay ng iyong ama. Ang hula namin iisa lang sila ng taong nagtangka sa buhay ni Ari. Ngayon, kailangan natin ng plano ngunit may malaki tayong problema. Ano? Hinahanap ka ng mga pulis, tayong lahat. Mukhang ginawa din to ng kanang kamay ng iyong ama para lumabas siyang inosente. Hinahanap nila tayo. At kapag nahuli tayo, hindi na tayo makakaligtas. Saad ni Drake. Ano na yun, Patch? Tanong ni Stella. Huminga siya ng malalim. Pwede tayong gumamit ng ibang paraan. Pwede tayong gumawa ng fake death. Kung mapayag kayo. Kapag ginawa natin yan, ibig sabihin lang noon, habang buhay na tayo magtatago. Hindi. Hindi tayo habang buhay magtatago. Na lahat ng yun, isisisi natin sa kanang kamay ni Daddy. Siya ang sasalo sa lahat ng illegal na akusasyon at lahat na nagawa natin sa nakalipas na taon. You're ruthless. Natatawang saad ni Drake. Napatawa naman si Patch. May pamilya ako. Ganon din kayo. Lahat gagawin natin para hindi sa atin mapunta ang sisi. Hayaan niyo ang mga pulis at mag-focus tayo kung paano tayo magtatago at magbabagong buhay. Agad nilang pinag-usapan ang mga plano nila. Maging ang pagpapalit ng pangalan ng bawat isa. Maging ang mga dokumento na ginawa nilang bago at ang bahay na gagawin nilang isa nang sa ganon sama-sama sila kung papalarin man. Huminga ng malalim si Patch habang nag-iisip ng plano para sa ikabubuti ng lahat. Huling transaksyon ko dito bukas, Dad. Pagkatapos ito, kailangan namin gawin ang plano. Dahil may lead naman na tayo,
sa kanang kamay mo. Kailangan namin ilagay sa lugar niya ang lahat ng binenta natin. Lahat ng illegal na dokumento, ilalagay natin sa kanyang lugar para siya makulong. Okay, Patch. Are you sure magiging okay ka? Magiging okay ang lahat, Dad. Nakahanda na rin ang eroplano para sa pagpunta mo ng Switzerland. Dumating ang gabi, agad siyang umuwi sa bahay ng mga magulang ni Arik. Nakita niya ang lalaki na nakaupo sa swimming pool, dahilan para doon siya dumiretso. Nagangat ang tingin si Arik sa kanya kaya ngumiti siya at mabilis na umupo sa tabi nito. Saan ka galing? Sa bahay namin. May mga pinag-usapan lang kami. Tungkol saan? Para sa ikabubuti ng lahat. Napakurap ang lalaki. Kasama ba ako sa ikabubuti na yan? Napangiti siya. Oo naman. Tungkol sa ating dalawang lahat ng to. Naisip ko na bigyan na ng wakas ng lahat ng ginagawa ko at magsimula muli kasama ka at ang mga bata na ngayon. Nagdadalaga at nagbibinata na. Napagtanto ni Patch na kailangan niya magbagong buhay at kailangan nga talaga niyang bumawi kay Arik. Gusto niyang maranasan ang normal na buhay. May pamilyang lagi makakasama at ang buhay na relax at masaya. Gusto mo bang sumama sa akin, Arik? Gusto mo bang tumakbo kasama ako at iwan ang magulong mundong to? Ako pa ba ang tatanungin mo niyan? Tanong ni Arik. Baka lang naman nagdadalawang isip ka. Masyadong delikado. At alam kong maraming maapektuhan nun lalo ka na. Wala akong pakialam doon, Patch. As long as I'm with you, it will be okay. Wala akong magiging reklamo. Wala akong sasabihin. Gusto kitang kasama. Gusto ko kayong kasama. Napangiti si Patch at hinawakan ang kamay ni Arik. Sigurado ka? Nakangiting tumango si Arik. Nagkatitigan silang dalawa at napangiti kalaunan. At nagsalo sa halik na punong-puno ng pagmamahal. Naghiwalay silang dalawa at pinagdikit ang kanilang noo sa isa't isa. Sasama ako kahit saan ka magpunta. Sasama ako kahit saan, Patch. Bulong ni Arik. Napangiti naman siya. Pangako huli na to. Tumango si Arik at muli siyang hinalikan. Huminga ng malalim si Patch at naisip na agad na magandang buhay kasama si Arik at ang mga bata. Saan naman tayo pupunta kung ganon? Bago natin gawin yan, kailangan muna natin gawin ng isang bagay. Ano? Kailangan natin pikain ang pagkamatay ko at ng mga kasama ko. What? Gulat itong tanong. To live for a happy ending, I need to fake my death. Trust me. Magiging okay ito hindi para sa akin kundi para sa ating lahat. Inilapag ni Patch ang ilang kahon ng armas, habang kasama ang 3 niyang anak na nasa loob ng kahon, nakakala ng ilan baril at iba pa. Tinignan niya ang mga ito, at nakangisi ang labi ng mga ito. Lahat ng tauhan nila, nandito. Ngunit ang inaasahan niyang pupunta ay ang kanang kamay ng ama niya na wala pa ngayon. Nandiyan na siya. Saad ni Aldrin. Mabuti kung ganon. Simulan na natin. Tumawag na kami ng pulis. Bulong ni Drake. Tumango si Patch at tinignan ng kahon na nasa loob ang kanyang mga anak. Konting tiis na lang. Nagsimula ang kanilang transaksyon at agad kinuha nito ang mga kahon kung saan nakatali ang kanyang mga anak. Huminga ng malalim si Patch at tinignan ng kanang kamay ng kanyang ama na nasa gilid. Lahat ng yan, maganda ang quality. Maganda rin ang bawat baril. Kagaya ng sinabi ko, kami mismo ang gumagawa niyan. Kaya hindi kayo magsisisi. Alam ko mapagkakatiwalaan ng iyong ama. Lalo na't nandito ang kanang kamay niya. Ngunit bakit parang napakabigat nito? Mabigat ang mga baril na nilagay namin. Dahil sabi sa akin ng daddy, kailangan mo rin ng bago. Napatango ang lalaki. Kung ganon, dapat na rin ako mapanatag. Total, nandito naman ang kanang kamay ng iyong ama. Matamis na ngumiti ang lalaki. Masaya ako makita kayong muli, sir. Lahat ng yan, may pag-iingat at lahat ng yan,
gawa namin mga boss. Natawa si Patch at ngumisi. Alam niyang magiging delikado, ngunit handa siya. Hinayaan niya ang kanang kamay ng ama na kunin ang pera at dahan-dahan namang umatras si Patch kasama ang mga tauhan nila nang dahan-dahan nilang galawin ang box. Bigla na lang silang may narinig na kung ano, dahilan para maging alerto ang mga kasama niya. May mga pulis sa labas, sir. Imporma ng isang lalaki sa amo nito. Ano? Sigaw ng matanda. Akala ko ba na pagkasunduan nating walang pulis? Traidor! Hindi ako tumawag ng pulis, sir. Kilala niyo ako. Saad ni Patch. Hindi ba ikaw ang nauna dito? Tinuro niya ang kanang kamay ng ama. Ako nga, ngunit. Big sabihin, pinlano mo lahat ng to. Ikaw ang tumawag ng pulis? Nanlaki ang mata ng lalaki at nagsimulang magkagulo ang lahat. Sumigaw ang 3 anak ni Patch at 6 ay gumagawa ng eksena. At yun ang naging hudyat nila upang tumakas at lumayo sa gulo. Pumasok ang mga pulis. Agad tumakbo ang babae kasama ang mga kaibigan. Dali-daling binuksan ng mga pulis ang kahon at nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang 3 bata nakatali ang kamay at paa habang umiiyak. Tulungan niyo po kami, tulong! Sigaw ni Patricia. Nakidnap po kami, sir, tulong po! Sigaw ni Pablo. Anong ginawa niyo? Sigaw ng kanang kamay ng ama ni Patch. Sir, nakidnap po kami ng lalaking yan. Ang mama ko po hindi po namin makita. Umiiyak na saad ni Edrix. Mga sinungaling kayo. Sigaw ng kanang kamay ng ama ng babae. Umiling si Patricia na makalabas sa kahon at tinignan ng pulis. Nandito po kasi kami. Kasi ibebenta niya kami. Mawawalang iya sila, sir. Niyakap ng dalagita ang mga kapatid. Tulungan niyo po kami. Ibebenta niya po kami sa mga matatanda. Ganon din yung gagawin niya sa mga bata na kasama namin. Tinignan ng pulis ang mga bata at agad pumasok si Arik na tumatakbo. Mabilis niyakap ang mga anak. Tumatawa si Patch habang nanonood sa kanilang lahat. Ito ang kanilang plano. Ang palabasin na ang kanang kamay ng kanyang ama ang may gawa ng lahat ng ito. Nang sa ganon, hindi na siya hanapin ng pulis at maging malaya na rin siya sa mga mata nito. Ipakulong niyo sila. Sigaw ni Arik. Yes, sir. Sumenyas ang isang pulis sa mga kasamahan. Damputin niyo yan. Sensya ka na, Sir Arik. Ngayon lang kami. Hindi namin alam na nandito ang mga anak mo. Gawin niyo ang kaya niyo para hindi na makalabas ng lalaking yan. Napatawa si Patch nang makita ang paglabas ng kanyang 3 anak. Sumakay ang mga ito sa van at napailing ang babae. Galing niyo ah. Ganun po yung sinabi niya sa akin eh. Napatawa siya sa sinabi ni Patricia. Huli na naman to mga anak. Sa susunod, hindi niyo na mararanasan ang buhay na ganito. Naiintindihan po namin, Mommy. Alam po namin na ginagawa mo lang ang bagay na to dahil mahal mo kami. Hinawakan ni Pablo ang kamay ng kanyang ina. Mahal ka rin po namin, Mommy. Mahal ka namin nila, Daddy. Napangiti naman siya at tinignan si Arik na tumango sa kanya. Umuwi sila ng mansyon upang maghanda ng mga gamit. Bumuntong hininga si Patch at pinanood ang mga anak na nagliligpit din ng mga damit. Are you okay? Tanong ni Arik at tinawakan na magkabilang balikat niya. Natutuwa lang ako. Dahil naiintindihan nila ang gusto kong mangyari. Alam ko na mahihirapan sila. Dahil ibang lugar ang pupuntahan natin. Pero umaasa pa rin ako na magiging masaya silang 3. Ang mahalaga, magkasama na tayo, Patch. Tuturuan natin silang pareho. Babawi rin ako sa mga anak ko. Nilingon niya si Arik at napangiti. Hindi rin niya sukat akalain na hindi magiging hadlangan kahit ano sa pagitan nilang dalawa. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo, Arik? Tumango ang lalaki. Nakausap ko na sila Mommy at Daddy. Maging mga kaibigan ko. Ang kapatid ko ang tutulong sa akin sa pag-aasikaso sa negosyo. Kumuha na rin ako ng mga tao magbabantay sa mga bata. Kaya wala ka nang poproblemahin pa. Huwag ka mag-alala. Magiging okay tayo.
Nag-aalala lang ako. Ngumiti si Arik dahil sa kailaliman ng puso niya, gagawin din niya ang gusto ni Patch. Kung ang katumbas ng lahat ng to ay ang kalayaan ng mahal niya, gagawin niya. Ready na po kami! Sigaw ni Edrix at isinipper ang itim na maleta. Ngumiti si Patch. Maya-maya lang aalis na tayo. Mommy, excited po ako sa new life natin. Gusto ko po na maging magaan to para sa atin dahil magsisimula tayo ulit. Huwag kayong mag-alala mga anak. Sisiguraduhin namin ang mami niyo na magiging payapa na tayo. Napatingin si Patch sa mga anak at hinawakan ang kamay ni Ari dahil alam niya na sa mga susunod na taon, bagong buhay na ang mararamdaman nila sa pang-araw-araw. Ano? Ready na ba, Patch? Sakay ng kotse si Patch at ang mga kaibigan niya sina Aldrin, Stella at Drake. Ito ang kanilang huling plano upang hindi na sila makilala pa ng mga pulis at ibang tao. Pagkatapos ito magsisimula na sila at magkakaroon na isang legal na organisasyon. Parang kinakabahan ako. Natatawang sabi ni Aldrin. Ikaw ba naman lalagyan ng apoy ang kotse? Hindi ka kakabahan? Napangisi si Drake. Nasa malayo silang lugar, ngunit hindi yan hadlang upang hindi makarating ang mga pulis. Si Arik, kasama ang iba pang tauhan. Ang mga magulang niya naman nasa hindi kalayuan para hindi sila mahalata. Nag-hire din sila ng taong tatawag ng pulis upang maging makatotohanan ng lahat. Ready na? Nasa kahabaan sila ng tulay at si Drake ang driver nilang apat. Huminga ng malalim ang babae at hinanda ang gagamitin niya mamaya. Tinignan niya ang kasama at mabilis tumango si Patch bilang senyales na gawin na ang plano. Sandali! Sigaw ni Stella. Oh my God! Napahawak ito sa seatbelt dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Drake. Sa likod nila ay mga sumusunod na kotse na animoy hinahabol silang lahat. Sumigaw si Patch bilang senyales at agad umupoy ang likod ng kanilang kotse habang nagmamaneho si Drake na seryoso ang tingin sa labas. Sinadya nilang tanggalin ang preno ng kotse kaya tumilapon sila sa mataas na tulay. Napapikit si Patch at agad hinanda ang sarili nang maramdaman ng tubig sa kanyang katawan. Mabilis niyang dinilat ang mga mata at agad hinubad ang kanilang damit at hinanda ang kanilang sunod na plano. Napalunok si Arik na makita ang ginawang plano ni Patch. Mabilis silang kumilos nang marinig ang sirena ng mga pulis. Dali-dali siyang tumakbo at bumaba sila upang makita ang kalagayan ng babae, kasama ang ilang tauhan na nagsilbing concerned citizen. Asawa niya ako! Asawa niya ako! Sigaw ni Arik. Bawal po kayo lumapit, sir. Bakit hindi? Singhal niya. At napatingin sa unahan nang makita ang ilang katawan na halos hindi makilala dahil sunog ang ibang parte nito. Sir, dyan lang muna kayo. Tinignan ni Arik ang nangyayari at aaminin niyang kinakabahan siya ng gawin yun ni Patch. Ngunit alam niyang yun na makabubuti sa kanila. Nang ideklara na wala ng buhay ang nakuha nilang bangkay, napalunok si Arik. May alam po ba kayo sa ginawa niyang iligal? Inosente ang asawa ko, sir. Lahat ng ginagawa niya utos lamang sa kanya ng taong hawak niyo ngayon. Nadamay lang si Patch sa illegal na ginagawa ng lalaking yon. Inosente ang asawa ko. Pwede niyong tignan lahat ng records niya at wala siyang ginawang masama. Nadamay lang siya at ang mga anak ko na ngayon na trauma dahil sa lintik na lalaking yan. Napatango ang pulis. Sige sir, kami na po bahala dito. Siguraduhin niyo na mabubulok sa kulungan ng lalaking yon. Sinadya niyang patayin ang asawa ko. Paano na lang kami ng mga anak ko? Nagmamakaawa na saad ni Arik. Sa isip niya gusto niyang matawa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Agad siyang umalis doon para puntahan si Patch. Sumakay sila ng van papunta sa airport, kung saan naghihintay ang kanilang eroplano. Sa susunod na buwan, mananatili muna sila sa Switzerland hanggang hindi pa maayos ang kanilang bagong bahay. Patch, delikado pa rin ang ginawa mo. Tumawa naman si Patch sa kanya. Ito ang tanging paraan upang makalayo tayo sa magulong mundo. Tsaka,
Tingnan mo, okay naman ako. Sana nga. Maging maayos tayo pagkatapos ng lahat ng to. Ngumiti si Patch at hinawakan ang kamay ng lalaki. Dahilan para magkatinginan silang dalawa. Sumakay sila ng eroplano kasama ang kanilang mga anak. Ganon din ang ama ni Patch na kalmado nakaupo. Magpapakasal tayo. Biglang sabi ni Ari. Ano? Gulat na tanong ni Patch. Gusto ko makasama ka habang buhay, Patch. Kaya susulitin ko ang pagkakataon na to. Magpakasal tayo. Hinawakan ni Arik ang kamay ng babae. Tumango si Patch at ngumiti. Kahit di mo sabihin ang bagay na yan, magpapakasal pa rin ako sa'yo. Tinignan ni Arik ang kanyang mga anak na nakangiti sa kanilang dalawa. Mahal na mahal kita, Patch. Mahal din kita. Hindi ko na kaya na wala ka, Arik. Hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Nagsimula na silang bumiyahe at kinalimutan ang mundong minsan ding inayawan ni Patch. Naisip ni Arik na magmula sa araw na ito. Kailangan niya nalang isipin ay ang tungkol sa kanyang pamilya. Years later, pinanood nila ang balita tungkol sa kanilang apat at napangisi si Patch nang mapanood kung paano maniwala ang mga tao na patay na ang delikadong mga assassin. Babe, anong gusto mo? Sinigang o nilaga? Tanong ni Arik mula sa loob ng kusina. Parang gusto ni baby ng sinigang eh. Okay. Pinapanood mo na naman ba yung balitang yan? Natutuwa lang ako. Dahil niniwala yung mga taong yun na patay na ako. Maging ang mga miyembro ng organisasyon nandun din kaya may parte sa akin na nalulungkot pero mas pipiliin ko ang ganitong buhay kasama ka. Ilang taon na ang nakalipas. Magmula nang manirahan sila sa isang simpleng baryo at simpleng pamumuhay ni Arik. Hindi akalain ni Patch na magiging maganda yon, kasama ang kanilang mga anak. Nasaan ang mga bata? Wala ka bang trabaho? Uuwi ako naman nila bukas. Kailangan ako ni Mommy at may kailangan pang ayusin sa kumpanya. Sagot ni Ari. Hindi ka ba napapagod? Napalipat-lipat ka ng lugar? Sinabi ko naman kasi sa'yo na okay lang. Babe, nandito ang pamilya ko. Nandito ang mga anak natin. Okay lang sa akin na bumiyahe malayo kasi alam ko nandito ka. Ang swerte ko naman talaga sa asawa ko. Napangiti si Arik at hinaplosan siya ng asawa. Kaya please, huwag ka mag-alala. Okay ako. Ilang taon na makalipas nang magtago si Patch sa mga tao. Nang hatulan ng korte ang dating kanang kamay ng kanyang ama, mabilis niyang kinalimutan ang lahat at nanatili siyang nakatago. Mahirap pa nung una ngunit nasanay na siya. Ngayon, na ikasal sila ni Arik, nagkaroon pa siya ng isang anak na ipinagbubuntis niya. At wala na siyang mahihiling pa. Mommy, nandito na kami. Nakangiting sabi ni Patricia. Hi, Mommy! Nagdala kami ng mangga para sa'yo. May bagoong yan sa loob. Napalunok agad si Patch. Akin na, bilis! Kuleyo na ang kanyang mga anak. At legal na ang edad ng mga ito. Natutuwa si Patch dahil mabilis nakapag-adjust ang mga ito sa kanilang buhay. Malapit na pa exam namin. Baka magsimula na rin po ang training namin sa eroplano. Saad ni Patricia. Mabuti kung ganon. Dahil alam ko matagal mo nang gusto ang pagiging flight attendant. Eh kayo? Start na rin po ako sa negosyo, Mommy. Si Daddy po ang kasama ko. Saad ni Pablo. Ako po hindi ko po alam ang gagawin ko. Pero gusto ko po maging doktor. Okay lang naman anak. Wala ka pang naiisip. Biglang nagsalita si Ari. Hindi naman paunahan. At mas lalong walang karera pagdating sa pangarap. Kung wala ka pang maiisip ngayon, okay lang. Kapag meron, tsaka mo pag-isipan na mabuti. Ang mahalaga, nandito lang kami ng mami niyo. Sa ilang taon na naging ganito ang buhay ni Patch, unti-unti rin niya napagtanto na kasal na siya at isa siyang ina at asawa. Magmula nang iwan niya ang organisasyon, inasa niya sa mga kasamahan niya ang listahan. Nawala na siya ng pake para doon. Stella! Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang kaibigan. Ay oh, ganda naman ng buntis. Napakahirap hanapin ang bahay mo.
Sabi ko naman kasi sa inyo, dito na lang kayo eh. Mas maganda pa at protektado ng mga tao. Hindi na. Alam mo naman na ilang taon na nakalipas. Hiwa-hiwalay tayo na landas. Kaya mabuti pa na bisitahin na lang kita kahit paminsan-minsan. Ang magandang buntis. Kumaway si Drake, nakabababa lang ng kotse. Nagtawanan silang lahat at mabilis pumasok sa bahay. Tuwang-tuwa si Patch nang makita ang mga kaibigan dahil matagal-tagal din ang huli sila nagkita. Napakasaya ng buhay namin ngayon, Patch. Hindi kami pinabayaan ng daddy mo. Na kahit nasa ibang bansa ay talagang kinontak pa rin kami. Mabuti naman kung ganon. Tsaka, ilang taon na rin na nakalipas. At tignan mo naman ang buhay natin. Saad ni Stella. Oo nga, mas maganda at mas mapayapa. Segunda ni Drake. May asawa na rin ako at mga anak. Si Arvin naman nagtayo ng negosyo at may nobyo na rin. Itong si Stella mukhang masaya rin sa buhay niya kasama ang nobyo. Napangiti si Patch at sumandal kay Arik na ngayon. Masaya rin nakatingin sa kanila. Huminga siya ng malalim. Dahil tama naging desisyon nila. Tama lang na mas pinili nila magandang buhay. Ngayon, wala nang hihilingin pa si Patch dahil kontento na siya kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dahil ito ang buhay na matagal niyang pangarap. Ang buhay kasama ang masaya at kompleto niyang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Teresa Mislang, Efren Hoveliano, Miss Sweeney, Jessica Neri, Chona Arquiva, Leia Isguera, Glenda Love, Karen Ereje, Nancy Gavero, Linda Diwan, Arus Daru, Melia Mostoles, Belinda Niyar, Apple Jane Melgar, at Jonah Hipolito. Maraming salamat po sa inyong lahat.